Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Wala pa ring patid ang pag-arangkada ng BBM na o Benting Bigas Meron Na program sa mga kadiwa ng Pangulo. Kung noon, binabawasan ng mga kababayan nating hirap pagkasyahin ng budget ang kanilang sinaing, ngayon, sakto na ang kanilang naihahain. Maliit man o malaki ang pamilya, lahat nakakakain. Panoorin po natin ito. Analipay yung nga ning abot na ang 20 pesos nga gisaan. Sa atong presidente, salamat kay imo nang ituman ang tag 20 pesos nga bugas. Makakaon na intawon ning mga pobre. Alipay jud mi nga naanay tag 20 nga bugas. Kayo kaya wag ka na makuha na among budget sa among bugas kada adlaw. Ako mensahe sa presidente kinahanglan magtuloy-tuloy ang 20 pesos nga bugas sa tanan nga katawhan. Maora na, sarang salamat. Malaking halaga na matulong sa mga mahirap pariho namin, mga small farmers, yung maliliit na wala pang gastos. Kami nagpapasalamat kay Pangulong Marcos. Ipadayo na yung programa na contract farming sa mga maliliit na farmers na walang panggastos para makatulong sa aming mga maliliit na mga farmers. Isa pang good news, muli namang nagpadala ng 35,000 na sako ng bigas sa Central Visayas ang National Food Authority para sa pagpapatuloy ng BBM na rice program sa Cebu. Bahagi ang panibagong shipment ng 100,000 sako ng bigas na in-order ng Cebu Provincial Government. Nauna nang naipadala ang 35,000 pang sako 3 linggo na ang nakakaraan. Narito po ang video. At para mas mapataas pa ang productivity ng ating mga magsasaka, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-turnover ng 200 units ng makinarya pang-irigasyon sa National Irrigation Administration. Kabilang dito ang 229 specialized vehicles tulad ng backhoe, dump truck at excavators na magpapabilis sa pagsasaka ng ating mga nasirang irigasyon at pagpapatayo ng bagong patubig. Ayon sa Pangulo, pagkilala ang tulong na ito sa pagsisikap ng mga magsasaka na matiyak ang food security sa bansa. At para naman po ipakilala ang ating mga panauhin ngayong umaga, narito po si PCO Secretary J. Ruiz. Good morning, Sec J. Good morning, UC Claire, and sa lahat ng miyembro ng Malacanang Press Corps. Para magbigay ng magpaliwanag dito sa update sa pagpapalawig ng free Wi-Fi for all programs sa MRT at mga hakbang para mas Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot nito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hustisya. Dahil sa impormasyong yan, ang mga kaanak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan, kung hukahin yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man daw, kailangan niya itong ilahad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na
At para pantali, ilatag ang kanyang mga plano kinakarga sa niya kanyang sa van. panungkulan, Hindi lang daw 34 na sabungero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tirabaho, ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Bus. May mga tanong po kayo. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. 2-minute quick response ay nagawa na natin before nung ako'y nanungkulan bilang Quezon City Police District Director. At ngayon ay replicate natin first sa Metro Manila at later on sa mga major centers ng buong bansa at later on sa buong bansa na. So, this is in compliance to the directive of the President to make the police more visible on the streets, more active in its mandate of preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, unahan ko na kaagad sir, unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police PCP, presinto na nasasarado na. Isasarado natin kasi kung wala rin lang investigasyon na nangyayari dyan sa mga presintong yan, ibig sabihin ang pulis yan ay nandyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materials doon at walang facility doon para sa investigasyon. So rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin. Kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga police boxes na sarado na at nangailangan ng pulis. So, ganito po yon. Pinapamemorize ko sa pulis to. Huwag nyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, yan ang aming pact sa ngayon. Sa NCR, 5 minutes muna. No? So, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, kami ay darating sa loob ng 5 minuto. Anywhere in Metro Manila, yan ang gagawin natin in the next 1 month. Bigyan nyo kami isang buwan para magawa yan. Pero kung ngayon lang sa Quezon City, dati, nagawa na natin yan dyan with the support of the local government led by Mayor Joy Belmonte. So, sa ngayon, sa utos ng ating presidente, ni President BBM, gagawin natin lahat ng ito sa Metro Manila first and then sa buong bansa. Go ahead, Maris. Sir, magandang umaga po. So, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, magiging 3 minutes na kasi ang title is 3-minute quick response team. 5 minutes muna because we are starting it in Metro Manila sa ngayon. Yes, I understand. After 1 month. After mga 3 months, magiging 3 minutes na yan. 3 minutes, after 3 months. Mga 3 months, 3 minutes na yan. Sir, sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect, una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga pulis na manghuli para lang may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging basehan nito? Paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang police force or team kung halimbawa paramihan ng mahuhuling drug suspect? Maraming salamat Maris sa tanong na yan at this will be a very very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs, okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan. Iisang paraan, alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan. Hulihin natin. Hulihin natin. Huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-trial na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigilan tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis dyan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto i-emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So, kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights, ang right for counsel. Nandyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW.
kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney may be accorded to you. For follow-up, sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug war or to intensify the anti-drug campaign, but it is for the entire criminality. Pero yung laging nagiging issue kasi, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya, not necessarily for drugs, pwedeng yung baril or whatever. Paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magko-kompetisyon yung mga pulis at yun nga, baka ma-pressure sila? How do you maintain the integrity of the process para we understand that there's IAS, merong mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magrereklamo pa sila, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, we have to trust the process, no? Alam ko mahirap na sabihin niya na we have to trust the process, pero the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto, bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may mga adik doon sa aming, may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto yung sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, daanan nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, gagawin ng mga pulis na dahil may kota. Walang kota ho. Walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko hindi ko may-assure sa'yo na hindi nila gagawin, pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo, ikukulong ko sila for incriminatory machinations. And mind you, nung si IDG ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon sa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. So, hanggang ngayon sa kulungan. Yan ay even without the warrant of arrest and wala pang pulis sila eh. So, essentially, I place them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So, they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. Okay, susunod na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Good morning, General Torre. Sir, the CHR Commission on Human Rights earlier raised concerns over your directive, Paramihan System Directive. They're saying that historically daw, such a framework has incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will liaise with them, we will talk to them, at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very, very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be
we'll be asking the CHR and we'll partner and we'll fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Tuesday New, DCWD. Diyan, mukhang marami na natakot ng mga drug addict bigla. Ayun po, that's the purpose. That's the purpose. Dalawa lang yan. Tumigil sila kung kailangan nila ng tulong. Ito sila, hindi naman lahat yan huli lang kaagad para ikulong sila. Baka pwede silang sumurrender din at dadalhin natin sila sa rehabilitation centers para matulungan sila. Kasi wala namang buhay dyan sa droga. Patay lang kaagad ang diretso. It's a slow death really that tulungan talaga natin dapat ang ating mga kababayan na nangailangan ng rehabilitation services. Sa nakita naman natin sa mga survey na yan yung mga gusto ng taong bayan. Yes. Ng mga mamamayan dahil nga napakaraming addict na nagkakalat. Kaya ngayon, itong order ni General, tama lang yan para sa ating mga kababayan. Tutugunan natin yung kanilang takot laban sa addict. So, tandaan natin isa pang gusto kong i-clarify. Yan kasing paghuli, yung warrantless arrest, may obligasyon ng pulis yan. Isusulat niya yung sa kanyang affidavit of arrest, ang sirkumstansya niyan, nakasulat yan. At pipirmahan niya yan, hindi magbabago na yan. Dadali niya piskal, tataas ang kanyang kamay, susumpaan niya yan. Pag napatunayan na ang kanyang sinabi diyan, isinulat diyan ay mali, kulong ang pulis diyan, perjury, dismissal from the service yan. May kulong pa yan kung drugs yan at yan ay incriminatory machinations. That is life in prison. Hindi yan sabi na ang pulis ay ganun-ganun na lang. Hindi. We'll make them accountable. We'll hold them accountable. Kasi nga, ang kapalit naman yan ay magiging metrics naman ng performance nila yan. Totoo yun, ang una nyo nakita, metrics ng performance yan. Pero ang risk naman ng pulis yan ay napakalaki rin. Sapagkat kung ikaw ay gagawa ng illegal na aresto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones, at mapatunayan na nagplan ka ng droga, hindi ka lang dismissed from the service. Kulong ka pa ng habang buhay. So, please, ang ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa proseso. Ito po ang nakasaad sa batas. Ito po ang susundin natin. Ito ang proteksyon ng ating human rights. Good morning, General. Recently, mayroon pong huli ang PDEA na understand kasama ang PNP ng drugs sa Mariveles, Bataan, sa karagatan nila nakita. Ito na po ba yung resulta ng sinasabi ni Presidente na close coordination with the PDEA para doon sa intensifying illegal drugs operations? Napakaganda ng tanong mo, Ms. Tuesday New. Andito ang Regional Director ng Region 3. Anjan din ang ating PIO. Pwede ba? Can I request straight from General Jean's mouth, siya ang involved doon sa case na yon. Please. Sure, General. To answer po yung question po ni Ma'am Tuesday. Yes po ma'am, ito po yung aming pagtugon doon sa utos po ng ating Pangulo na mas lalo pong palakasin ang koordinasyon po ng Philippine National Police sa PDEA po, at yun po ang nagresulta. Kung matatandaan niyo po nung nakakaang buwan ay magkakasunod po na malalaking volume po ng illegal drugs ang nakuha po natin sa Angeles City, at ito nga pong pagkakadiscover po ng mga lumulutang po ng mga illegal drugs dyan po sa galing po actually po yan sa Zambales ma'am. Ang nakakuha po niyan ay yung mga mangingisda po galing sa Bataan at dinala po nila yan sa Bataan at isinorender po sa PDEA at PNP. At sa ngayon po ma'am ay nagsasagawa po ng joint patrol po ang PNP Maritime Group, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, dahil tinitignan po natin baka may mga kasama pa po yan na maaring palutang-lutang pa rin po. At gusto ko rin po Sir Jay na kuhanin ng pagkakataon po ito para manawagan din po doon sa mga mamamayan po nating naninirahan sa mga coastal areas, pati na rin po doon sa mga posibleng nakakita po ng mga ibang parte po nitong mga drugs po na ito ay makipagtulungan po kayo sa amin kung meron po kayong nakikita po dyan para ma-recover din po natin yan kung meron pa pong natitira na bahagi po yon ng mga naglulutangan pong drugs dyan po sa area po ng Bataan at Zambales po. Follow up lang po ma'am. I understand ito ay nakuha dahil sa tulong ng mga fishermen. Mayroon po bang parang sort of incentive naman sa kanila para mahikayat sila na makipagtulungan po sa PNP and PDEA para mas gumanda yung operations laban sa illegal na droga? Maganda mo ma'am at naitanong niyo po yan ma'am, at ako po mismo ang nagutos sa ating Provincial Director po ng Bataan at Zambales po, at nakikipag-usap na po sila ngayon sa kanilang mga governor para mabigyan nga po ng insentibo itong mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda na kusang nag-surrender po nitong mga illegal drugs, para bigyan din po sila ng insentibo. At ito rin po yung ating gagawin doon po sa makakapag-report pa po sa atin kung sakasakaling meron pa po silang makikita na lumulutang po dyan sa mga coastal areas, para naman kahit paano magsilbi po itong motivation at inspirasyon sa iba nating mga kababayan para tulungan po tayo na masugpo po itong problema po natin sa illegal na droga. Dahil sabi ko nga po kanina, ito po yung utos ng ating Pangulo at yun po ang patuloy po natin gagawin. Nasaan na po ngayon ma'am yung mga na-confiscate na illegal drugs at ano po ang gagawin dyan? Susunugin ba yan o papaano po?
Isinurrender na po natin yan, ma'am, pagkatapos po ng proper inventory and documentation po. Nasa custody na po yan ng PIDEA po at ini-schedule na lang po, ma'am, yung pagsunog po niyan para po siguraduhin po natin na hindi po yan marirecycle at talagang immediately po ang magiging destruction po ng mga illegal drugs po na nakumpiska po natin. Thank you po. Thank you very much to your team, General Jean Fajardo, at congratulations sa kanila. Napakalaking accomplishment po yan. At balik na ulit tayo kay General Torre regarding naman po yung direktiba ng Pangulo ng police presence sa mga komunidad. Sir, kasi ang sabi ng Pangulo dapat maramdaman ng tao. That's the reason why, sir, kanina sa opening statement ko, na isinasarado na natin yung mga maliliit na mga presinto, yung mga PCPs at saka yung mga police boxes, pinapaalis ko na yun para ang mga police ay huwag na tumambay doon. Ang mga police natin ay, I would rather na ang police ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So ibig sabihin dapat lumabas sila. Huwag sa aircon. Nothing. No. Baka bata man niya, matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes. Mga pulis, may nangyayaring krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. Tawag kayo sa 911. Then press 1 for police assistance. Ito na yung ginagamit yung technology. Yes, andyan na yung technology, yes, sir. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, paano yun? 24/7 ba yung police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila, sir. That's why ginawa ko ng 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. So that kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang sa gabi naman, yung mga tinutugunan natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama dyan, sir, ang mga nagtatrabaho sa call centers because Manila never sleeps. Hindi natutulog ang Manila eh. Next to ask, Ms. Maricel Halili of Channel 5. General, magandang umaga po. Balik lang po ako doon sa usapin ng drugs. Because I understand yung paramihan, parang it's easier kapag yung mga small groups na involved sa sa crimes and drugs. Pero how about the high-profile syndicates ng illegal drugs? What's your plan? And meron ba tayong minomonitor na mga high-profile individuals din na possible involved like the previous admin? Tuloy-tuloy yan. Hindi naman nagbabago. May high value targets at saka may mga street level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually, napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin nakandak. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion, sir, ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very very optimistic in the way we do things. Kaya ako'y naniniwala tama ang ating direksyon. Sa ngayon, ang napapansin kasi na palaging sinasabi bumalik naman ang droga diyan sa kalsada, etc. etc. Now, we are hoping na ito naman sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, lagyan nyo taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na, para hindi kayo makulong, lumapit na kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Sir, one last, on other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So ano rango ng unang chief PNP at ano rango ko bago ako naging chief PNP. So it really goes back to him really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So Salamat, General. Thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Kay General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as a PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that?
Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Thank you. Mr. Next to ask question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response na ipatutupad nyo or sabi nyo nga po sa NCR, magiging 5 minutes muna. Just in case, there will be police or police units na hindi makakatugon doon sa 3-minute or 5-minute response time natin. Ano po yung magiging sanction sa kanila? Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we'll make sure that they will comply with it. So drill, and more drills will be the key. So makikita nyo, mga pulis natin, aktibo yan. In the next few days, aktibo yan. Tatakbo ang mga patrol car, tatakbo ang mga tao natin sa mga lugar na randomly ay sasabihin natin na dito ang responde. So that at the end of the day, mag-gel ang teamwork. Mag-gel at magkaroon ng teamwork ang bawat unit sa ground. For another question po. One of the directives of President Marcos during your assumption as PNP chief is bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang ustisya sa lalong madaling panahon. So sir, will this include the police personnel who are involved in the extrajudicial killings during the past administration? Dalawang separate ko niyan, dalawang separate directive. May mga pending na kasing investigation regarding sa EJ case na nasa iba-ibang mga forum na. Meron nang nasa DOJ, meron nang nasa Korte, at meron ng mga iniimbestigahan ng NAPOLCOM, ng IAS, and many other disciplinary machineries kung saan dumulog ang mga biktima. Sa side natin ngayon, yung sa mga earring cups ngayon on my watch and during the term of President BBM, talagang ina-expedite natin dyan. I have talked to the Director of the Internal Affairs Service, kay Attorney Dulay, at napag-usapan namin at napag-agrihan namin na talagang expedite namin ang mga investigasyon na yan so that we can resolve immediately ang mga cases na ito so that ang mga pulis natin, whether they'll be penalized or they'll be exonerated so that they can go back to where they are supposed to go, whether to go to work or to go to suspension or dismissal as the case may be. Thank you. Susunod na si Miss Annalie Soberano of Bombo Radyo. General, good morning. Sir, sinabi nyo kanina kasi, huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So, ibig sabihin ba, sir, na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po? Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila hindi lumaban. Pero pag na-endanger ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code, which is justifying circumstances, abay ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay, thank you. On the other issue naman, sir, on the light side, sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang graduate ng Philippine National Academy na naging PNP chief? Hanggang ngayon, sinasampal ko pa ang sarili ko, baka biglang mag-umaga na pagising ko, panaginip lang pala lahat. But right now, of course, I'm very happy, I'm very humbled, and I'm very elated with the trust and confidence that was given to me by the President. But at the same time, medyo mataas ang pressure. The expectations are very high, and really, I have to make good. Otherwise, the 8,000 strong alumni of the Philippine National Police Academy will disown me. So I really have to do good and do the job properly to ensure na may pakita na tama ang pagpili ng ating presidente na bigyan na ng pagkataon ng PNPA graduates na mag-lead ng ating organisasyon. Maraming salamat, General. Salamat din, ma'am. Next to ask a question is Mr. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning, General. Balikan ko lang po yung sa directive ninyo. No? What's in for the policemen po with this directive? You mentioned wala namang quota, pero paramihan. Meron po ba itong reward system or incentive or promotion awaiting for the policemen na makakahuli ng maraming kriminal? Para lang po maintindihan ng publiko, dapat po bang matakot ang taong bayan sa mga polis? Ang mga incentives natin, pinag-iisipan ko pa kung paano namin ang sistema ng final how to incentivize yung trabaho ng pulis. Ang pinaka-ayoko kasi mangyari, yung pulis na snappy lousy same salary. Kasi manghuli ang pulis o hindi manghuli ang pulis, pareho lang sweldo eh. 'Di ba? Sa ngayon, kaya yan ang nangyayari diyan. Nabugbog ka, pambarangay lang yan, punta sa barangay. Kasi pag hinuli ko yan ng bugbog sa'yo, pipirma pa ako ng affidavit of arrest. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Itataya ko ang aking karir, magtataas ako ng kamay, tatanungin pa na, yan, is it within the ambit of hot pursuit? Binugbog ka kagabi.
na ospital ka, the next day or 2 days later, saka ka palang nakapag-report sa pulis, sabihin ng pulis wala na ho kasing hot pursuit yan eh. So, sa Attorney Claire is very well versed on that. At hinuli mo na nga, aasuntuhin pa, kakasuhan pa ang pulis dahil 2 days later na eh. Di, wala na hot pursuit. Oh, anong gagawin ng pulis? Barangay na lang yan. Pag-usapan nyo lang sa barangay yan. Yun ba ang gusto niyo serbisyo ng pulis? Pag yan ang serbisyo ng pulis na gusto niyo, i-clear ko sa presidente yan at napakasarap yan para sa pulis. Dahil ituturo namin, ipapasa namin kayo sa ibang mga agencies. Pero hindi yan ang gusto natin. Sapagkat alam natin na ang pulis ay narito para magserbisyo, binabayaran kami para bigyan ng katugunan ang inyong mga hinaing. So, yung sinasabi kanina, tinatanong na anong incentive para dyan? We are looking at something like merit points. Merit points. Kasi ganyan naman May, sa ngayon naman, ang promotion, merit points. Time in grade, ganitong dami ng taon ganito karaming taon ka sa isang ranggo, ganito ang points mo. So, tapos schooling, itong points mo. Sa eligibility, kumuha ka ng exam, pumasa ka, itong points mo. And education mo, ito ang points mo. Yung training mo, itong points mo. So, gusto ko idagdag yan na metrics din, na ganito karaming hinuli mo, itong points mo. Ganito karaming search warrant ang in-implement mo, itong points mo. Ganito karaming warrant of arrest ang in-implement mo, itong points mo. Kaya may eliminate din natin. Alam ko, maraming mga kababayan natin dyan. Sir, grabe naman itong mga pulis. Meron kaming warrant of arrest na nang-istapa sa amin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ini-implement. Narinig niyo ba yan? I'm very sure narinig niyo yan. So, mababawas-bawasan. Kasi nga, mag-implement ka ng warrant of arrest. Nandito ka sa Manila. Ang wanted, alam mo na dun sa Samar halimbawa. Magta-travel ka sa Samar para i-implement yan. Or, i-transmit mo sa Samar, ang mga taga-Samar naman, pag hinuli nila, problema na naman kung magkano ang pamasahe papunta mula Samar, papuntang Maynila, ibabalik mo sa Court of Origin. So, mga ganong challenges. So, yung pagtatrabaho kasi ng pulis, it's really a challenge na itinataya ng pulis ang kanyang sarili, ang kanyang reputasyon, ang kanyang sweldo, para sa trabahong yan. And we want to incentivize that. Gusto natin na magkaroon meron namang, it's just but fair, I think, na we reward them properly, we recognize them properly for the job that they're doing. Hindi lang yung snappy lousy, same salary. Okay, last 2 questions. Ms. Tuesday, Inyo again, of DCWB. Hi, sir. Following your statement, sir, para doon sa expectations nyo na dapat ipakita ng mga pulis, dapat ba silang matakot, sir, sa mga directives nyo? And will you be conducting surprise inspections din any time of the day para makita nyo kung sino yung mga nagtatrabaho at hindi? Dapat bang matakot ang ating mga kababayan sa ating kapulisan? I would like to believe na kung kriminal ka, matakot ka talaga, huhuli ka talaga ng pulis. Pero kung ikaw naman ay law-abiding citizen, ikaw na ang naging biktima. Ikaw pa matakot sa pulis, so saan ka pupunta? So I do believe na medyo ang very straightforward na answer dyan, pag tama ang iyong ginagawa, ang gusto ng pulis, ligtas ka. So, kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan sa krimen, kaligtasan sa kung ano man na sa mga masasamang elemento na gustong biktima sa inyo. Kaya tinutuloy namin yung mantra ni General Marbil na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yung sa part ng mga pulis, sir, dapat ba silang matakot kay General Torre dahil mahigpit? I would like to believe na hindi ganyan ang opinion ng mga tao ko. Dahil when I was in Quezon City, umalis ako at napunta ng Comel, lahat gusto sumama sa akin. Hindi po pwede. Hindi obra. And then when I was in Comel, I went to Davao. Ang daming gusto sumama sa Davao. So hindi naman sila natatakot sa akin. I would like to believe that. And then when I went from Davao, I went to sa ADG. Ilan lang ang pwede kong i-accommodate ng mga taga Davao na gustong pumunta. Ang aking DDA, taga Davao yan. Ang aking DDO, taga Davao yan. Ang aking Chief of Staff yan, taga Cagayan. Ang mga field commanders ko, they come from all over the country. At maraming, hindi lang opisyal, kundi mga NCOs, mga gusto sumama sa akin. So, I would like to believe na wala pa naman ako reputasyon na dapat nilang katakutan. They just do their job. I'm one of them. Ako ay isang pulis din. Naintindihan ko talaga kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa kalsada, sa ating mga pulis sa kalsada. Kung kaya't I'm making it very, very sure that I give them the environment that they can perform and give the best service to the Filipino people na in the first place ay yun ang aming pangako. Yung surprise inspections, sir? Surprise inspections, I will do it to some extent, but most of the time, I will leave it to my mid-level commanders and supervisors. Trabaho ng mid-level commanders and supervisors. Kaya nga ang aming sistema ngayon na yung sa mga Facebook, sa mga social media, may nakakita tayong mga nag-aaway na dalawang tao sa harap ng pulis. Walang aresto na ginawa ang pulis. May nagrumble, may nagrayot, tumalikod pa ang pulis. Sa mga ganyang situation, ang pulis na nandun mismo ay ating ibabalik sa training. Ititrain ko sila. Kaya ang training service magkakaroon ng programa na pwedeng pumunta para magkaroon ng subject matter expert ang ating mga pulis para makakuha sila ng panibagong kaalaman, police intervention most especially.
Pero ang chief of police ng police na yan na pupunta sa training, yun ang aking aasuntuhin for failure to supervise their people, for failure to train their people properly, and for failure to actually be with their people. Sila ang pa-explainin ko, administrative case yun. Failure to supervision, command responsibility. So, kasama doon, para magawa nila ang trabaho yun, maiwasan nila ang trabaho yun, mag-inspection sila, hindi sila utusan. Siguraduhin nila na ang mga tao nila ay nagtatrabaho in accordance to the professional standards. Sa mga susunod na araw pala, magkakaroon tayo ng mga demonstrations, sir, regarding dun sa response team ng mga police. Yeah. Yung 911. Kanina pinakita ni General Torre yung capability ng 911 at napakabilis nga sumagot yung ating kapulisan dun sa tawag na yun. Sa sunod na mga pagkakataon, I will invite you to Camp Crame. Maglagay kayo ng inyong mga mobile crew sa Metro Manila. Kung saan man ang mga OB van nyo. Kung saan man. Tapos, ibigay nyo sa akin ang location kung saan ang OB van nyo. Magdi-dispatch kami ng unit. Start the time. Dapat 5 minuto, nandun ang itsura ng OB van sa command center. Dahil merong body camera na nakatutok sa kanya, nakikita natin kung anong ginagawa ng mga tao sa OB van. Kahit na sabay-sabay, mga 5 OB van o 6 na OB van, para medyo may challenge. Kasi kung isa lang, madali lang hanapin yan. Dapat mga 5, 6. Dahil yan ang ating yan ang simulation na parang yung tao na yon ay tumawag sa 911, humihingi ng saklolo. So that pag may makitang malapit na pulis, kakawayan mo at kakausapin mo. Dahil, mamang pulis, andito po ako, kailangan ko ng tulong. Ibang usapan yung hahanapin ng pulis na nagtatago, ha? Kasi pag nagtatago yan, hindi makuha sa 5 minutes yan, mga 16 days. Gagamitan natin ng heartbeat monitor. Okay? Ibang usapan yun. Okay? So, one more last question. Ms. Maricar Sargan, Brigada. Good morning, sir. Sir, kasama din po sa nabanggit ninyo yung core pillar ninyo na ipatutupad sa PNP regarding modernization. Can you elaborate this, sir, yung sa modernized na mga technology, investigative tools? Kasama po ba dito yung regarding sa forensic investigation? Oh yes, forensic investigations will play a very vital role in the investigations that we are doing. Actually, right now, the forensic investigations are playing already a vital role. There are, like for example, itong last na kidnapping na nangyari. Na-identify natin na talagang doon pinatay sa bahay na nakita natin na sundan ng ating mga through CCTV backtracking, nandun talaga ang biktima. Kasi kahit na nilinis na nila, pinroses ng crime lab, alam kaagad kung nasaan ang blood splatter, nasaan ang mga fingerprints, na nang nilift ng crime lab, gave irrefutable proof na talagang itong mga tao na to ay nandun sa bahay na yon. So, science will always play a vital role in our policing right now. And then about modernization, napakita ko kanina kina PCOJ na ang ating mga radyo ay nationwide ang coverage, ang ating mga body cameras ay nakikita natin habang live na nandun sa field, dala ng ating mga tao, and so many other things. Makikita rin, may mga drone patrols din tayo na babalik yan at makikita nyo na hindi lang tayo nagpapatrolya sa ating mga lansangan, kundi nagpapatrolya rin tayo galing sa itaas gamit ang ating mga drones. Maraming salamat, General Nicholas Torre III. Sir, maraming salamat din po. Thank you, sir. At saka syempre kay General Jean Fajardo. Congratulations. Ngayon naman po yung update sa pagpapalawig ng free Wi-Fi for all program sa MRT3 at mga hakbang para mas maging digitally empowered ang mga Pinoy sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ating pag-usapan ngayon, makakasama natin sina Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, Yusek Paul Joseph Mercado at Yusek Dave Almirol. Magandang umaga, Sec Henry. Mr. Good Vibes. Good vibes, Sec Jay. Magandang araw po sa inyong lahat. So, thank you po for inviting us here, Sec. No? All the time, so, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan sa media, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas at sa lahat ng katuwang sa pagsusulong ng isang makabagong bayan. Ngayong buwan ng Hunyo, buong bansa po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month. So buong Pilipinas po yan. At ngayong taon, ang ating selebrasyon ay mas malalim na ang kahulugan. Dahil ito po ay tugon sa isang matatag at malinaw na mandato mula sa ating mahal na Pangulo po. Ang sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dalhin ang mabilis, abot kamay at maasahang internet sa bawat sulok ng bansa. Malapit na po tayo dyan. Ito po ang layunin ng ating kampanya. Walang barangay, walang paaralan, at walang Pilipinong may iwan sa digital na pag-unlad.
Sa ilalim po ng temang walang iwanan ng digital bayanihan, ang DICT ay nagsusulong ng mga programang tunay na para sa mga masa. Ngayong NICT man po, narito po ang ilan sa mga ihahatid naming aktibidad. Makikita niyo po sa website po namin yan. Libreng digital skills training para sa ating mga job seekers at online freelancer. Simula po ng buwan ng Hunyo, ano na yan, accelerate natin yan. Tapos tuloy-tuloy na po yan, Sec J. Tech exhibits at eGov Caravan, yung eGov app po. Tuturuan po namin kayong i-onboard kaagad sa digital app na yan para ihatid ang digital services sa mga komunidad. Cybersecurity awareness, importante po yan. Yung pagpapalawak po ng ating free Wi-Fi sites. Ngayon, Sec J, mga 18,000 Wi-Fi sites na. By end of the year, bibilisan natin mag 50,000 yan. Tapos by end of 2028, mahigit 100,000 po yan. Pag ganun, Sec, ano yun, 100% na yung covered yung buong Pilipinas. Ay, nako, yan po ang mamaya. Kasama ko yung ating magiting na Yusek Paul Mercado po. Bibigay niya yung datos para mas maliwanag kung ano yung timing natin for 100% connectivity. Tapos marami rin tayong mga consultation events kasama ang mga LGUs at saka private sector. Bilang bahagi po ng selebrasyon, tulad ng nasabi ko kanina, kasama ko po si Yusek David Almirol ng eGov App, isang makabagong one-stop shop po para sa government service. At saka alam mo ba, Sec J, nanalo ng Government Media International Award yung eGov app natin. E-Governance Project po of the Year. Award-winning po yan. I-discuss ni Yusek Dave. Tapos yung eGov DX is the Digital Transformation Award of the Year din po. Lilipat po kami sa Singapore para tanggapin yung award. Isang bagay na dapat malaki ng Pilipinas po yan. Tapos mamaya si Yusek Mercado naman during the question and answer, tanungin niyo po ng masinsinan si Yusek Paul. I-discuss niya po yung free Wi-Fi project, ano na yung status, at saka yung ilulunsad po natin ayon na naman sa direktiba ng Presidente this June, yung Bayanihan SIM program. Yan po ay tulong natin sa mga GIDA areas ng mga kababayan natin na matagal na silang hindi nagkakaroon ng access sa internet. For yung Secretary. Sir, kanina nabanggit po ni General Torre, mas magiging proactive sila sa paggamit ng 911 hotline system. Yes. So paano po kaya yung mga lugar na walang signal, like GIDA areas? So magkakaroon po kaya ng participation ng DICT to help with this? Thank you. Ang ganda ng tanong mo. Parang segue ko yan. Kanina, diniscuss ni Yusek Dave yung eGov app, digital, everything. Maganda po yon. Pero sabi nga namin, Sec, ano mo yung magandang, yan, tulad yan, 911. Kung wala naman signal doon sa lugar. Internet. Walang internet. So, eto ngayon yung sagot. Ayan na, nag-ready na po. Si Yusek Paul naman po. I-describe niya sa'yo paano natin isosolve na, finally, yung matagal na nating problema sa connectivity. Siya po ang tabayanan niyo po at pupunta siya sa Tawi-Tawi. Ano na siya, magde-declare siya doon ng signal. So, eto po, si Yusek Paul po. Magiging hotspot na palang Tawi-Tawi ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Yusek Paul Mercado. I'm currently handling yung connectivity. Pagpasok po ni Secretary Henry dito sa DICT, naiutos po niya sa akin ang isang multimodal approach when it comes to connectivity. Ang ibig sabihin po nito, hindi na po tayo malilimitahan sa mga current technology na nakikita natin. Before po kasi nakafocus po tayo sa broadband. Ngayon po talagang nagre-research po ang aming team para pumasok po kami dun sa satellite VSATs, especially that our geographical location, matindi po kasi hindi po natin mailalagay na puro broadband lahat kasi islands po tayo. No? So apart from that, so meron po tayong satellite, meron po tayong terrestrial which is yung ating broadband, yung National Broadband Project. Ngayon po meron din pong project na yung Bayanihan SIM. This one, ang layon po natin ay maparami ang digital infrastructure which is yung tower sa iba't ibang lugar, especially dun sa ating mga GIDA areas. Ang gagamitin po natin dito ay cell signal, no? Cell signal po kasi towers po yung gagamitin natin. So ang purpose po ng aming project na yun ay magbibigay po kami ng I think around 1 million na SIM cards doon po sa aming mga identified areas. Huwag po kayong mag-alala. Yung areas po na na-identify namin, nakipagtulungan po kami kay NEDA. So yan po ay targeted. And this is a 3-year plan para marating po namin yung mga underserved na areas po. So, with that 1 million SIM card, may subscription po. Ang uunahin po namin bigyan ay mga estudyante at guro. Kasi ang purpose po nito ay ang ating education. Pero hindi naman po natin nililimitahan kung kailangan gamitin yun para sa 911. Bakit hindi? Diba? So, ito po kasi yung nangyayari. Yung ating mga MNOs, yung ating mga telcos,
Pag malayo yung lugar at hindi financially viable for them, hindi sila pumupunta. Hindi sila magtatayo ng infrastructure. So ang ginawa na po namin sa DICT, kami na po ang mauna magtayo doon. Pag nagtayo kami doon, maipakita namin sa MNOs, ay, may benta pala dito. Remember lahat ng mga tao natin sa Pilipinas, marami dyan OFW ang kapamilya, 'di ba? So ang sinasabi namin, merong customer sa area na 'yun. Sisimulan namin, and ang aming pong hope is sumunod sila at itayo nila yung kanilang infrastructure doon sa mga lugar na 'yon. Sana po nasagot ko ang iyong katanungan. So yung 1 million SIMs na 'yon, ipamimigay libre ho ba 'yon? Ay, libre po. Libre po. Ipamimigay po namin ng libre, pero identified muna po kami doon sa mga estudyante at saka mga guro. Kasi ang focus po talaga muna namin is education. Okay. Yung libre may load? Ay, of course po. Of course. Ano load? 25 gig a month ang load. Okay. So malaki din Ay, malaki po. Ang 1 gig po, pwede na kayo mag-video streaming doon. So, malaki po ang 25 gig a month. Baka nga po magamit pa ng pamilya nila. Ayun ang sinasabi ko. Saan mga lugar to? Anong GIDA location? Yung GIDA locations po identified namin with NEDA. Siguro magbigay na lang po kami ng list. Pwede nating i-post sa ating website. Ang start po nito, end of second quarter to third quarter. Kung maitanong niyo po kung kailan namin sisimulan yung project na ito. Pero in the works na po, finalize na po namin ang TOR nito, pati guidelines of distribution. Yun po, bidding na lang. So ito yung direktiba ng Pangulo na dapat Yes po. magkaroon ng internet sa lahat ng mga buong Pilipinas. Lalo sa mga mahihirap na lugar. Siguro kanina na itanong nyo rin kung ilan ba ang kailangan namin para matugunan yung free wifi. 135,000 sites. Sa ngayon po. Kasi ang public areas, dumadagdag po yan. May isang magawa ng parke, may isang gumawa ng transport area. But as of now, it's 135. Our target by 2028 is 125,000. Ang kagandahan po nito, inaaral po namin lahat ng current technology para mapababa ang presyo at maitaas ang dami ng ating internet sa Pilipinas. Okay. So aside from mga cell sites or what do you call transmission sites, meron pa kayong ibang strategy like ay naku, napakarami po. Yung ginagawa ng Starlink. Yes po. Na satellite naman. Okay. Sige po. So, alam natin na limitado ang ating budget when it comes to free wifi. May subscription yan, may maintenance yan. And dyan po pumapasok yung aming NBP. Ang National Broadband Plan po, I think alam na ng media ito eh. It's a 6-phase na project na ginagawa yung backbone ng ating ng Pilipinas. Ang original plan pong ito ay para lamang sana sa GovNet natin. Ibig sabihin yung internet ng ating gobyerno. No? Para magkaroon tayo ng secured infrastructure. However po, sa aming panahon po, gagamitin na rin po namin yung NDP sa pakikipagtulungan sa MNOs upang marating natin yung mga areas para makapagbigay tayo ng free wifi. Ito po yung aming sustainability plan para dito sa free wifi. Para hindi tayo hingi ng budget for the free wifi. So eventually sustainable na siya. Eventually, sustainable po yan. Siguro po, gamitin ko na rin tong oras na to para magpasalamat dun sa MNOs. Ilang beses po kami nagkaroon ng meeting at nagkaroon po kami ng pag-uusap. At ito po ay gagawin namin sa Tawi-Tawi. Magkakaroon tayo ng commitment signing doon na magkakaroon po tayo ng shared infrastructure. No? Sila pwedeng gamitin yung ating infrastructure. Tayo naman, gagamitin natin yung kanilang mga infrastructure para makarating tayo doon sa mga lugar kung saan kailangan yung internet. Ito po ay in line with dun sa slogan namin na digital bayanihan. Nakikipagbayanihan ang mga private sector sa public sector upang maipabot namin yung serbisyo sa taong bayan. Ganda nun ha. Sana kailan matutuloy yan? Sa June, July? Yung pong yes sir, June, July. Thank you very much, Yusek Paul Joseph Mercado. Maraming salamat, DICT Secretary Henry Aguda, Undersecretary Paul Joseph Mercado at Yusek Dave Almirola. Diyan po nagtatapos ang ating press conference today. Meron ka po? Okay. Kala ko magla-lunch na tayo. Okay, meron pa palang mga katanungan parang dito naman kay Yusek Claire Castro. Okay, we have Thank you very 5 much. questions for you, Sec Claire. Yes. Thank you very much, Sec J. Lunchtime na raw. We begin with Maricel Halili, News 5. Yusek, magandang hapon. Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna, ma'am. Marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi?
Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanya magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po yung ganun. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa House of Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, 2 po, PDP ang nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. So yun lang po. Ano pa pong sinabi? Tungkol naman sa cabinet revamp, sinabi rin po ni Mayor Baste na that was only a smoke screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara, kasi they don't want to admit na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor General. Siguro po tanungin niya muna po si dating Solicitor General kung ano po ba ang naging accomplishments ni Solgen Leonardo Guevara bago niya po punahin ang naging desisyon ng Pangulo. Ang ginawa po ng Pangulo ay ma-retain ang mga napagkakatiwalaan pa niya at mawala ang mga under-delivery, yung mga opisyal na merong under-delivery or under-performance. So alamin niya po kasi muna ang facts bago po siya mamintas at maging obstructionist. Salamat, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Ma'am, yung regarding lang po dun sa 1+ ni President Marcos nung free rides during Sundays. Itatanong ko lang po kung magkano yung budget for that and kung saan po, bakit po hanggang 2028 lang yung project? Bakit hindi po siya even after the Marcos administration? Okay, unang-una sinabi din ng Pangulo, gusto ko lang itong ulitin, na sa ngayon po, ang nais ng Pangulo ay magtrabaho. Magtrabaho lang at iwasan ang pamumulitika. So, kaugnay na rin po ito sa kaninang tanong ni Ms. Maricel. Well, bakit? Bakit po nagkaroon ng ganitong klase na promo para sa family, para sa pamilya tuwing Sunday? Wala naman pong budget required for the MRT3 at LRT2. Yan din po ay ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil government run po ito at karaniwan naman po pag Sunday ay hindi naman po napupuno ang LRT at MRT natin. So wala pong budget na required for this.
At bakit hanggang June 2028, last Sunday ng June 2028? Dahil nais po ng Pangulo na bigyan din po ng karapatan ang susunod na administrasyon kung ano po ang nanaisin nilang programa patungkol po dito. Yan po ay respeto lang po ng Pangulo sa susunod na liderato. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, on the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya pong ideya dito, may nagsasabi po mga eksperto rin na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or ika-characterize ng Supreme Court na continuing body kung parang nakukonsider siyang na-terminate na o nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Kaya po hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas, at kung ano ang rule of law. Ang follow-up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism. Nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the Vice President? Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin pong parating, sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayo nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil yan po ay solely the responsibility of the Senate. Nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Last two questions. Mariz Umali, GMA Integrated News. Yusek, manghihingi lang po kami ng reaction ng Palas dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel, and let me just quote what he said. Nagsabi na po ang impeached Vice President nahaharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice President hinggil sa paggamit niya umano ng public funds. Yet, the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-meddle dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa ilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan Okay. ang sinabi niya. We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Okay? So unang-una po, mali na po ang sinabi po ni Representative Manuel nung sinabi niyang ayaw niya ng impeachment process. Sabi daw po niya na parang why is he sending signals that he is against the impeachment process. Okay. So, bakit pa siya nagme-meddle? Meron ba siyang isyong ayaw na Diba? Unang-una, wala po siyang sinabi na ayaw po niya ng impeachment process. Maliwanag po nung tinanong ito sa Kuala Lumpur, ayaw niya po ng impeachment. But the problem is, VP Sara is already impeached. So magiging issue na lang dito, acquittal ba o conviction sa Senado. So dapat i-correct po natin yan. Sinabi rin po ng Pangulo na let the process take its course. Proseso.
So ano pong signal ang sinasabi ni Representative Manuel na ayaw ng Pangulo sa impeachment process? Magkaiba po iyon. Maliwanag, uulitin po natin ulit. Maliwanag, ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta sa Senado, at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yun. At lagi naman pong sinasabi ng Senado na independent body sila. At meron tayong separation of powers. So sa ganitong klase ng issue ng impeachment process, wag na po nating ikabit sa Pangulo dahil ito, muli, sasabihin natin, ay katungkulan ng Senado. Pero ma'am, in terms of the question, kung meron ba siyang itinatagong issue na ayaw maungkat, would you care to? Kaya nga po sinabi natin, magbigay siya ng respeto sa Pangulo by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po. Iwasan po yan, considering na siya ay isang mambabatas. Last question, Tuesday New, DZWB. Good morning, ma'am. Good afternoon na pala, ma'am. Gutom na ang bansa. Pero meron tayong pagkain. Ma'am, mismong CDOTR Secretary Vince Dizon ang nagsabi na sa ngayon hindi niya nakikitang ideal pa muna yung public transport modernization. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Opo, napag-usapan po yan. Nilahad po niya yan. Kung ano po ang maaari maging issues kapag ka po ngayon agad ito ipapatupad. So kailangan po talagang i-prepare ang mga concerned na mga drivers natin, operators natin, para sa paggawa at pag-manage, pag-operate ng isang kooperatiba. Hindi po pwedeng gawa kayo ng kooperatiba and then that's it. Ihahanda po natin ang mga concerned na tao po, mga kababayan natin, patungkol po dito at kumbaga ipe-prepare sila para sa mas magandang pag-ooperate ng isang kooperatiba. Pangalawa, magkakaroon din po at pinaplano po na magkaroon pa po ng ibang suppliers, no? Manufacturers. Para po kung makakapagbigay sila ng mas mura na sasakyan or vehicle para sa ating mga operators at drivers, yun po. Ang pangatlo po na issue ay patungkol po sa loan. Kailangan din po na kayanin ng ating mga kababayan ang interest or yung pagbabayad sa utang. So pati po yung mga ruta. May mga ruta po kasi naman hindi dinadaanan ng maraming jeepneys. So, yan din po ay dapat isaayos with the LGUs. So, marami pong issues na naibigay po at nailahad si Secretary Dizon sa ating Pangulo. At yan po naman ay pinakinggan ng ating Pangulo. So, sa ngayon po, ihahanda po muna lahat. Pero tandaan po natin, tuloy pa rin po ang PUV Modernization Program. Ihahanda lang po natin lahat ang mga stakeholders po dito. Clarification, ma'am. So, naipaabot na kay Presidente itong concerns na ito and ano po ang response ni Presidente rito? Umayon ba siya na pansamantala wag munang ituloy at gaano katagal po na i-suspend muna o paano? Sa initial na meeting po namin with the President, kasama po kasi ako kaya medyo alam ko po ang mga konting detalye dito. Yung timeline, bibigay ko na lang po siguro sa inyo at wala po akong kopya dito sa ngayon. Pero nung ibinanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, positibo naman po ang response ng ating Pangulo at ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Thank you, ma'am. Okay po? At bago tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang sistema ng edukasyon, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 10,000 non-teaching positions sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Bukod pa ito sa 16,000 teaching positions para sa school year 2025 to 2026 na inanunsyo na ng DBM kamakailan. Magiging mga administrative officer 2 na may salary grade 11 ang mga kukuning kawani na ilalagay sa mga elementary, junior at senior high school. Sa paglikha ng mga posisyon na ito, mas matututukan na ng mga guro ang kanilang pagtuturo at mabibigyang pansin ang inyong mga anak dahil aalisin na sila or sa kanila ang administrative at ancillary tasks. Narito po ang video.
At dito na po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.